Ang bilis po ng mga pangyayari. Ha? Matatawa ka na lang talaga sa mga galawan eh. Natandaan nyo nung pumutok ang mga hearing sa Kongreso at iba pang mga pahayag na tinawag na pusit si Vice President Sara Duterte nung ibang mga kritiko dahil nga ho sa kanyang mga pinaggagawa at sinasabi. Aba ngayon hindi lang ho pusit. Ngayon ay binabansagang pang utak talangka at anay sa lipunan. At mismo ay nanggaling yan sa Palasyo ng Malacanang. So, yung level ng usapan ngayon ay tumitindi na. At sa akin pong sariling opinion at interpretation, tama lang na paminsan-minsan ibaba ng Malacanang ang level kung anong level meron si Sara Duterte at mga Duterte at mga Duterte supporters. Kasi sa halos 3 taon na paninira na below the belt, unprofessional, unethical, okay, ng kanilang mga batikos kay Pangulong Marcos at sa administrasyon, nanahimik ng matagal ang gobyerno, ang Malacanang. Pero ngayon, dahan-dahan ang sinasagot at kung anong level ng topic, usapan, ibinababa ng Malacanang at pinapatulan na sila. Kasi yung pong mga crab mentality, anay ng lipunan, bihira na madinig yan sa isang government official ng Malacanang. Pero dahil sobra na, tama na siguro, nakakasawa na ang mga batikos ng mga Duterte, kaya ganyan na ang treatment ng Malacanang. Again, sa akin pong analysis at opinion, tama lang yan. Para umabot sa masang Pilipino kung ano ang epekto ng mga below the belt, wala sa hulog, wala sa lugar na batikos laban sa gobyerno ng pinanggagalingan ay sa mga Duterte. Okay? Kaya kayong mga nanonood at nakikinig, baka sabihin nyo at sabihin ng iba, bakit pinapatulang pa ng Malacanang si Sara? Well, may mga pagkakataon po kailangan na. Katulad nga po nitong controversial na matagal na ang binabatikos dahil hindi daw maibaba ng 20 pesos per kilo ang bigas na pinapalabas niya pangako. Hindi naman pangako yan, pangarap lang. Mangyayari na sa buong bansa. Magsisimula sa Visayas Region. Sabi nila, ang Visayas Region ay taga-suporta ng mga Duterte. Marami raw mahihirap dyan. O bakit ngayon na siyang bibigyan ng murang bigas? Inuna sila dahil natapat din na maraming stock ang National Food Authority dyan sa Visayas Region, Region 6, Region 7, Region 8. Aba, binabatikos pa ni Sara Duterte at ng iba. So, napapanahon na, uulitin ko, na ibaba paminsan-minsan ang level ng usapan mula sa Malacanang para panlaban pangkontra sa walang kasawa-sawa na ayaw tumigil nitong kampo ng mga Duterte. Suportahan natin kung anong ginagawa ng gobyerno. Tama, abogado si Attorney Castro nga at Undersecretary ng PCO, Malacanang Press Officer. So, abogado, laban sa mga abogado rin na bumabatikos sa pamahalaan. Ano po inyong masasabi niya? Okay? Tama-tama po yan. Sunod na pag-usapan po natin, ito yun. Ito para maganda naman. Ito pong ginawa ng Pangulo na nagpunta ng Vatican para makiramay ng personal sa mga Katoliko at sa Santo Papa na mga opisyalis ng Vatican tungkol sa pagkawala ni Pope Francis. Napakaganda po nito. Hindi lang sa mga Pilipino o Katoliko mga Pilipino. Ito po ay pinakita ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang respeto sa lahat ng Katoliko sa buong mundo. Just imagine, baka daan-daang libo, baka nga milyon ang magpunta sa Vatican, magdasal at kanilang makita sa huling pagkakataon bago ilibing or dalhin sa pinakahuling hantungan ng Santo Papa, Pope Francis. Si Pangulong Marcos sa kabila po ng napaka-busy at maraming trabaho dito sa Pilipinas, biglaan ito. Ginawa po niya ang paraan na magpunta ron at makiramay. Hindi biro magpunta ng Vatican, malayo po yan. Ilang oras yan na mga biyahe. Pati oras ay iba
kaysa atin kasi ahead tayo ng mga 6 hours sa Roma. So, hindi inisip ng Pangulo yung pagod sa napakaigsing travel. Pero mahalaga yung mensahe, pakikiramay ng Pangulo ng bansa at Katoliko na kumakatawan sa libu-libong Katolikong Pilipino dito at sa abroad at sa mga Katoliko sa ibang mga lahi. Dahil mahigit na or bilyon, hindi ko alam kung ilang bilyon ang Katoliko sa buong mundo na namluluksa. So, ating ipagdasal ang pagkawala pong ito at ating pasalamatan ang mga ginawa ng Santo Papa at ng mga Katoliko. Ating pasalamatan din po ang lahat ng nagawa ng buong Katoliko sa buong sanlibutan. Okay? Yan po ang mahalaga doon. At yung ginawa ng Pangulo ay ating pong ipagmalaki yan. Tama yan. Although meron na naman mga nagre-react. May nagre-react na naman. Bakit daw napunta pa ron? Pwede namang magpadala na lang. O, kita mo, yung mababaw na level na naman ang usapan yan. Huwag na natin patuloy yung mga ganon. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Malaya po kayo. O, sige. At marami po, mag-abang kayo. Abangan natin. Marami hong pwedeng mangyari. Kasi ayaw nilang suportahan ng gobyerno. Hindi naman susuko ang gobyerno. Tayong mga Pilipino dito at sa abroad, ating panindigan ang Pilipinas. Ating panindigan ang ating mga teritoryo. Katulad nga po dyan sa West Philippine Sea. At saka itong balikatan exercise na ginagawa ng sundalong Pilipino at Amerikano, binabatikos ng China. At yun pala dahil nga sa kaya pala maraming mga negative na lumalabas dito. Meron palang troll, meron palang binayaran na company itong Chinese government, Chinese embassy dito sa Manila para siraan ang gobyerno. So, huwag tayong padala dyan. Gawin natin ang lahat ng mga bagay-bagay na kung anong mabuti para sa ating bansa. Kaya kayo mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa abroad, tulungan nyo ang maraming Pilipinong nandito sa Pilipinas. Kakaunti, troll nga lang, binayaran lang yan ng mga pro-China at against Philippines. Ayon nga po kay Secretary Gibo Teodoro, sila ang nanghimasok, sila ang nakikialam sa Pilipinas, sila ang umalis sa West Philippine Sea dahil atin ang West Philippine Sea. Ano man ang ginagawa ng Philippine military at ng Philippine government sa seguridad at pagpapalakas ng kaalaman at modernong armas ng Pilipinas, hindi tayo makikipag-away. Ating karapatan ito. Walang pwedeng pumigil. Hindi pwedeng pakialaman ng China. Hindi pwedeng makialaman ng China. Yan po ang sinasabi ni Teodoro. Kaya itong pagkakalagay kay Teodoro bilang Defense Secretary ay napakagandang hugot ng ating Pangulo. Naalala ko tuloy, paano kaya kung napunta kay Sara Duterte itong Defense Secretary? Di ba yun ang pangarap niya? Yan ang gusto niya. Actually, hiniling niya na maging Defense Secretary siya nung sila ay magkasundo pa. Pero hindi ibinigay ng Pangulo. Isipin mo kung naibigay ng Pangulo kay Sara, ano kayang mangyayari sa atin? Mabuti nilang at si Secretary Gibo Teodoro na matalino, abogado, may tapang, ang inilagay niyan. Na kahit anong sabihin ng China, hindi natitinag. Kinukontra pa nito at pinaninindigan. Sila ang mali, tayo ang tama. Yan ay under sa leadership ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Please like, share ng ating mga video.